So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, pasensya na kasi alam ko sa mga review ko nung sa PSP, sabi ko from January 18 to 23, sabi ko PSP, iisa-isahin natin yung 6 battles sa PSP, pero unfortunately nag-flip top tayo. At alam niya na siguro kung ano to. It's Moth versus Hayad. Pasensya na kung nasingit ko to. Ito talaga yung pinaka inaabangan kong battle. Then actually nung in-upload to, gusto ko na talaga siya mapanood, pero sabi ko hindi, kailangan ko munang tapusin yung project sa channel natin na PSP. Pero nung may narinig or may nabasa akong nag-comment ata, basta sa Facebook may nabasa ako na kinall out daw ni Moth si Six Threat. Doon ako nakapag-decide na kailangan ko na itong panoorin. So I'm not sure kung totoo. Kung totoo man, edi tignan natin kung saan banda. Kung hindi naman totoo yung call out, edi okay lang, at least napanood na natin, 'di ba? So ayun. Actually yung nabasa ko na yon na may call out daw si Moth kay Six, ayun talaga yung nagbigay sa akin ng eagerness para reviewin na yung battle. At meron din nagsabi na nag-post kasi ako sa page ko diyan sa Judge Jinan na page. Sabi ko sige, sabihin ko na sa inyo kung ano yung sinabi ko sa page ko. Sabi ko, since naputol na yung win streak ng Sunugan sa Kumu Season 2 champ at Isabuhay 2022 champ na si Pistolero, natalo siya kay J Black sa Aon 14, di ba? So ang post ko doon, sino kaya yung makakaputol or makakaputol sa win streak nila Mzite, Moth, at sino yung makakatalo sa kanila sa tingin nyo. Yun yung post ko. So may si Dave ata yung nag-comment doon na muntika na daw si Moth dito, no? So na-curious din ako kung bakit muntikan, kasi 'di ba? Parang ang hirap naman, 'di ba, na muntikan. Although yung laban ni Moth kay Krega, muntik na talaga siya doon kasi nag-choke siya. So na-curious ako dito kung nag-choke din ba si Moth dito. So huwag natin patagalin. Pasensya na kung nag-aabang kayo dun sa sinabi ko na Badang versus K-Ram na battle sa PSP or Poison. Tatlo na lang naman yung kulang natin doon, 'di ba? Badang, K-Ram, Poison 13 Rapido, tsaka Jonas Andy G, 'di ba? Yun na lang naman kulang natin doon. So bigay nyo na muna sa akin yung araw na to. Gusto ko talaga mapanood tong Moth versus Hayad eh. So yun, umpisa na natin to. Moth versus Hayad. Let's go. Si Sayad, pinili niyang mauna. Tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin. Unang banat, Aon 14, Day 2. Sayad. Siya yung kusang lumapit. Ako'y napiling ka-ensayo. Sa pag-aakalang laman tiyan lang ang habol ko sa pangangaso. Keso kung ako lang din ay tsak-ligtas yung inaalagaan niyang estado, ngayon malalaman mong may mga bagay na mas masakit pa sa pagkatalo. Paano mula nung... Ganda nun. Simple pero malaman yun. Masakit pa sa pagkatalo. Paano mula nung kampyonato? Tanging takot yung nahubog. Humusay sa pag-iwas kahit hindi siya nasusunog. Lalo nung nagbanta naman, tutuhog yung tagapalo na may saltek. Malamang hindi ito nakatulog nung nagkapanalo si Bagsek. Nung si Looney nagkasyeyi, sa ahon yun nangyari. Sa ahon din nagka-Allen Balaki Jordan yung tip si Mark Andrade. Anong connect noon? Ano yung connect ng sinasabi ni... Okay. Di ko alam kung sasabihin ni Sayad yung connect nun, pero ang napansin ko doon is ang connect nun ng sinasabi niya na kung si Looney nung si Looney nagkasyeyi, yun yung mga unang talo nila, no? So Balakid Tipsy, yun yung unang talo ni Tipsy. Sino pa yung mga sinabi niya? Nagkasyeyi
Sa ahon yun nangyari. Oh, sa ahon yun nangyari. Ahon 6 ata yun. Hindi ko lang alam kung ahon 6 or ahon 5. Hindi ko sure ah. Pero natalo si Looney doon. Unang talo ni Looney doon. Tapos ano pa? Sa ahon din nagka-Allen Balakid Jordan yung tip. Allen Balakid. Doon. Allen Balakid Jordan Tipsy. Yun nga. Ahon 8. Ay, hindi ko alam kung anong ahon yun. Basta ahon din yun. Yun naman yung unang talo ni Tipsy. Si Mark Andrade. Anong konekta nung detalye? Ba't yung mensahe pa? Yan. So, tignan natin kung ano yung gustong i-connect ni Sayado kung tama ba ako. Sino bang may ayaw makakitang magkasayad to si Mot? So, ayun na yun. Tanginang ganda ng linya na yun. So, ayun yung sinasabi ko sa inyo, no? Yun yung mga, ang reference, kaya binanggit yun ni Sayad, yung mga yun, na Battle MC. Kasi yun yung mga unang tumalo sa mga Battle MC na yun. Tapos ngayon, ang ganda nung ano niya. Ang ganda ng construction niya doon, ang ganda ng execution niya doon, na sino ba naman, 'di ba? Na magkasayad tong si Mot. So, ang ibig sabihin na unang talo ni Mot si Sayad, no? Parang ganon, parang sobrang ganda ng execution ng linya. Fuck. Mensahe paikot. Sino bang may ayaw makakitang magkasayad to si Mot? Grabe 'yun. Sobrang linaw ng punto. Grabe. Ang tindi nun. Paano undefeated Mayweather? Ang People's Champ si Manny. Win streak 12-0. Sumasaktong Ronda Rousey. Na mula UFC, nag-wrestling at tumitesting ito dahil mula flip-top next year, kumasa pangil sa pangil. Sagpangan na! Hindi naman masama yun, pero masyado atang alanganin partisipasyon mo sa torneo. Kung ang tinanggap kong misyon, ilagay ka sa museo, tamang ulo na sa bote, katabi mga tropeyo. Ito! Ito yung mukha ng ambisyon na natupad ng mabilis. Eksperto mang dumi at biyasa mang pagmalinis. Pang-exhibition, ang teksto ay isang kwentong palihis. Talagang madali matangay ng hangin. Pagpakpak mo, manipis! Pinataba ka, binihisan, pinatikas yung imahe, tapos basta-basta nagpapadala sa mga sulsol at sabi-sabi, isang tukmol na nagnanais, maging dope na parang Shanti, isipin nyo, isa buhay champion. Dinis si Haring Manggi! Gago ka, batang ina ka, ganun ka kadaling itulak? Nasikmura mong pagsalitaan ng masama yung rason kung ba't ginawa ng Diyos si Tupac? Ang punto kung napapasayaw ka ng kantsaw, gago wala ka ng salba. Kaya pala may biyak ka sa noo. Laglaga ng barya. Woo! Grab ka na. Fuck. Hindi madali yung round 1 ni Sayad, men. Mabigat yon. Ang ganda ng execution niya, ang ganda ng punto niya, ang ganda ng mga punches niya, ang ganda nung landing ng mga punches niya, and lahat yon direkta, lahat yon diretso, lahat yon sa pool kay Mot, no? So hindi ko pwedeng i-disregard yung mga punches ni Sayad, hindi, kasi lalo na yung reference ni Sayad about dun sa mga mga ahon battles na Looney Shea, Balakid Tipsy, tapos Tipsy D, Mark Andrade, ayun, 'di ba? Yun yung mga unang talo no. So dun pa lang sa reference na yon, malalaman mo na ang magiging landing nun is about dun sa pagkatalo nga ni Mot. Pero hindi ko ina-expect na magiging ganun yung execution ni Sayad dun sa darating na haymaker. So in-expect ko na kaya siya nagbanggit ng mga ganong reference dahil nga about dun sa mga unang talo na gusto niya siya yung unang makatalo kay Mot. Yes, nag-gets ko na ganun yung doon yung puno, pero ang hindi ko in-expect yung execution niya na sino ba naman yung gustong magkasayad tong si Mot. So ang ganda double meaning na
magkasayad to si Mot, na magkatalo si Mot, at saka magkasayad si Mot, na si Mot, si Sayad ang unang nakatalo kay Mot. Ganun ganun yung execution, kaya sobrang ganda talaga nun. Tapos ayun, sobrang powerful, ang ganda ng delivery ni Sayad dito. Malakas yung round 1 ni Sayad. Para sa akin, walang dull moment, walang flat, walang dead air. Inaabangan din kung ano yung mga sasabihin ni Sayad against kay Mot. So malakas yung round 1 ni Sayad, hindi ko pwedeng i-disregard yun. Solid yun, men. Malakas yun. So kailangan ni Mot ng matapatan yun, or dapat mas malakas pa para makuha niya yung round 1 na to. So ayun, ang ganda execution ng mga verses ni Sayad, sobrang nagustuhan ko yun, and yung mga punches niya kay Mot sobrang effective. Yeah! Oh, dinis ko si Maggie. Bakit parang di ka pumayag? Ang ina, pinagtatanggol yung kapwa niya may Sayad. Oh, may panalo na si Bagsik. Matatalo na ba ako, Matik? Kung babase ka lang sa sinabi ni GL, para mo na rin sinabing 3GS na talaga si Arik. Kaya dyan sa propesiya nyo, di ako sang-ayon, aba. Bakit? Yung nagsabi niyan, nag-champion na ba? Kaya matalo ako, di pa ito ang takdang panahon. Yan ay mananatiling tandang pananong. At bago mo isipin yung hinaharap, isipin mo muna kung sinong hinaharap mo ngayon. Putang ina. Aray. Doon pa lang, parang tapos na yung laban. Sa rebuttals, okay pa kumbaga, nag-i-start pa lang umapoy pero hindi ko alam kung freestyle ba yun or what, pero grabe naman yun. Yan ay kaya matalo ako. Propesiya nyo, di ako sang-ayon, aba. Bakit? Yung nagsabi niyan, nag-champion na ba? Kaya matalo ako, di pa ito ang takdang panahon. Yan ay mananatiling tandang pananong. At bago mo isipin yung hinaharap, isipin mo muna kung sinong hinaharap mo ngayon. Grabe naman yun. Tain lang yan. Sobrang simple, no? Sobrang simple, pero grabe yung kung paano niya dinideliver yun. Sobrang grabe, sobrang laman. Tanginang grabe talaga yun. Wala na akong dapat na-explain doon. Tangina, sobrang simple, pero grabe. Grabe talaga. Ayon kay Enigma, 5 taon mo na daw ako gustong makatapatan. Tagal mo nang nakabuntot. Pwestong may katok, pinagbuksan ko lang na parang kinupkop. Ngayon nasa main event na nga yung Sayad. Diligtas yung karir niyang nalugmok. O binigyang pabor ko lang tong Sayad, nilagay ko sa tuktok. Ahon game! Tagal kong nawala. Mula pa nung ahon na pan-12. Ahon 12. Rinig ko yung mga reklamong... Ahon 12 nga Ahon 12 ang last na battle ni Mot. Kay Saito pa yun, no? So, yun. Kaya 2 taon siya nawala. Ahon 14. Akala ko nga Ahon 13 lalaban siya pero yan. Mula ahon game! Tagal kong nawala. Mula pa nung ahon na pan-12. Rinig ko yung mga reklamong malala tungkol sa pasweldong nakasobre. Tangina yung flip-top, muntik madole. Pero parang totoo nga na si Enigma ng 11. Pagtapos ko maglabas ng panalo ka sa, binigyan niya ako ng may konti. Pero di ko ewan ko pero naintindihan ko siya, nag-guess ko siya, explain ko sa inyo mamaya. Pero bakit parang natulugan, no? Wait lang Parang totoo nga na si Enigma ng 11. Pagtapos ko maglabas ng panalo ka sa, binigyan niya ako ng may konti. Panalo ka sa, pagkatapos ko maglabas ng Panalo ka sa, ano yun? Yun yung album ni Mot na Panalo ka sa, no? Pakinggan nyo yun, yung linalaman ng kanta na yun. Yung mga kanta na yun, sobrang, actually hindi ko pa napapakinggan, pero yun magiging honest ako sa inyo, hindi ko pa napapakinggan yung iba, pero alam ko kasama doon yung mga napapakinggan ko na mga kanta ni Mot Sinasound trip ko rin yung mga kanta ni Mot kasi sobrang solid niya talaga mag-flow, no? So ayun, Panalo ka sa, tapos binigyan ka ng konti. Ang angas nung laro niya doon. Pero di ko masisi kung na-chope yung mga dapat kong kalaban.
Yung tipsy tsaka ST gumedli nag-atrasan. Putang ina Kaya si mo. Yung tipsy, yung ST nag-atra. Puta. Shit. Mainit. Tipsy tsaka ST. Di ko masisi kung na-chope yung mga dapat kong kalaban. Yung tipsy tsaka ST gumedli nag-atrasan. Kaya si Sayad yung sinalang na masasabi kong wala lang. Dahil sa laseng tsaka banta, ikaw yung hiram na tapang. O nabago yung siste. Tang ina mo. Ewan ko kung yun na ba yung call out na sinasabi ng comment section na or nang nabasa ko sa Facebook. Pero parang hindi naman siya call out, no? Pero ang sinasabi lang niya, umatras yung dapat ko na kalaban na si Tipsy or si Sixth Street. Pero kung sakaling natuloy, 'di ba? Yung laban na yun, hindi sobrang ganda sana. Yung kompetensya humigpit. Nabalitaan ko rin yung mga sugal mas tumindi. Kaya sinubukan ko maghamon ng mga gusto ko maligpit. Kaso ang tanging pustahan nila ngayon ay kung magtsotsoka o hindi. O mas kabisado ka pa nila kesa ikaw sa mga berso mo at rima. Minamicro lang sa laban mga pyesa mong pasira. Naghahang din kadalasan yung kompleto, yung naghahang din kadalasan yung naghahang din kadalasan yung mga pyesa niya pasira. O may SD sa pangalan pero memory mahina. Veteranong walang tira, ulyanin yung label. Kinakalimutan yung cadence ng mga nasulat on paper. Kaya parang in English lang yung magkatulad na angle. Kasi yung mga bara na naisip, kinulong lang sa brain cells. Pero mga napatalo niyang laban, dikdikan. Muntikan daw at least. Kung dyan ka na nakilala, ibahin mo na yan please. Gayahin mo siguro yung talas. Sa pangalan ka mag-switch. Total may sobrang D sa sayad, palitan mo ng the please. Sali pa na sali ng isa buhay, di naman magwagi yung pakay. Para lang sa pakiramdam na sa magagaling siya nakahanay. Si Enigma malamang, pinagtitripan ka lang, wala ka pa ring malay. Na nawala lang si Badang, kaya ikaw na yung ginawang pampaswerteng alay. Kaya pala ako 100 palabas. Yan ang paboritong ibida. Mukhang akma nga yung linya. Kasi base sa mga kahihiyan mong pinakita, nagretiro si Batas, si Aklas umalis ng liga. Kaya nga oo ang sagot kung gasgas na bato. Naging laspag na yung alias bilang nagtatatalo. Mapaluma o baguhan, lagi kang pinaglalampaso. Sayad ka nga sa dami ng kumakaya sa'yo. Hindi ko alam kung, maging honest ako sa inyo, hindi ko alam kung totoong stutter ba yun, totoong choke ba yun, kasi, or sadya, kasi 'di ba naghahang, no? Naghahang yung word no? So, ibig sabihin, parang nilalaro niya yung salitang naghahang dun sa performance niya. Not sure kung ganun talaga yung pakay ni Mot, pero, feeling ko, hindi siya naging effective, no? Kasi kung naging effective 'yon, hindi bababa yung energy, 'di ba? Hindi siya bababa ng energy. Pero feeling ko sa akin, no? Sa akin feeling ko hindi siya naging ganoon ka-effective. Sabihin nating on purpose. Sabihin nating on purpose yung paghahang ni Mot doon, hindi siya naging ganoon ka-effective sa laban niya dito kay Sayad. So sayang kasi mataas na yung energy, mataas na yung level, pero biglang naghahang na hindi ko maintindihan kung nilalaro niya ba yung naghahang na linya niya dun sa performance niya or totoong naghang or totoong nagchoke, diba? So not sure. Pero mag-base na lang tayo syempre kung paano natin tinanggap yung bara. So kahit i-disregard natin yung linya na naghahang, after kasi nun medyo bumaba yung energy, bumaba yung intensity ni Mot doon, diba? So sayang kasi yung first half niya solid na akala ko magtutuloy-tuloy na hanggang dulo, hanggang second half, pero nawala bigla, bumaba bigla yung energy. So round 1, gusto ko sanang ibigay kay Mot, no? Gusto ko sana siyang ibigay kay Mot, pero
I want to give credit sa ginawa ni Sayad sa round 1. So, I'll give it all 9 sa round 1. To be honest, gusto kong ibigay kay Mot yung round 1, kaso nga lang hindi ko nakitan yung consistency start to finish. Hindi niya na nakapag-start siya ng malakas pero hindi niya natapos ng malakas So bumaba after ng second half, naging dragging, no. So gusto ko sanang ibigay kay Mot yon, pero sobrang unfair naman kung ibibigay ko pa rin kay Mot yun, na hindi naman ganun kasolid yung second half niya. Pero yung Sayad kasi malakas consistent, sugat yung mga linya na binibitawan niya kay Mot. So bakit naman hindi ko ibigay kay Sayad yung round 1? So hindi ko mabibigay totally kay Sayad yung round 1 kasi sabi ko nga kanina, wala siyang mga dead air, wala siyang dull moments or wala siyang dead air, pero may mga lines kasi siya na na hindi effective, no, hindi siya effective, na hindi ko alam, not sure kung tumama ba yun, nakasakit ba yun kay Mot, hindi 'di ba? Yung about dun sa Haring Manggi na something, okay naman yun, pero feeling ko hindi siya ganun ka-solid para gawing punchline, 'di ba? So ayun yung tinutukoy ko, kaya hindi ko mabibigyan ng na score na 10 points si Sayad sa round. So it's all 9 muna sa round 1. So pakinggan natin yung round 2. Tama lang, sakto, di naman ganong maanghang. Naghang. Itaas niyo yung 13-0. Nasaan na? Itaas mo yan! So, totoo yun. Feeling ko totoong naghang or nawala talaga si Mot doon. Mukhang nagsitanda na yung team motivated sa tagal mong di sumalang. Malamang napagtanto na nilang mga gunggong lang yung mga kailangan pang i-motivate para magkapakinabang. Habang nanatili ka sa, sige lang, basta papaldo pitaka. Ayun, yung batang nagkampiyon, naging kampiyon na binabata. Paano marami raw inggit, lalo linapitan ng record label. Marami raw inggit, lalo linapitan ng record label, linatagan ng kontrata, agad pirma, it's now or never. Tapos nagkakalat ng kwento na keso yung pondo daw na bogus. Tapos nagkakalat ng kwento na keso yung pondo raw na bogus. Yung deal daw nila nadaan sa hocus-pocus. Tangina, yung pondo, pinagkakalat mo na bang-bang. Nagpatanga ka sa sentro, dinamay mo pa si K-Ram. Kasi dapat daw may cash advance at solidong signing bonus. So ito na. Nag-aasang ape na keso yung pondo raw na bogus. Na hocus-pocus daw yung deal. Yung rap group niyang Mick and Chill naging Saan Balik Crew. Kailangan mo ba talagang siraan yung kumupkup sa yung makinarya kung talagang natanggap mo naman na yung pera pero tinago sa asawa? Mukhang may di ka mabanggit. Libo-libo, walang resibo, binila ng iPhone yung kabit. Gago. Tangina mo, di ba mahilig ka sa chismis? Sinubukan ko lang kung gumagana sa mot yung simpleng pangpatay ng ipis. Nice. Magkakamantsa na malinis yung magara mo na bihis, gulpi ka na nga sa akin dito, pag uwi mo, bugbog ka pa kay misis. Kakatambay mo yan sa labas ng opisina ng uprising pag yung uprising may inuman. Laging nakadungaw sa bintana, ayun, na-absorb yung kalibugan. Pero walang bubukas pintuan, hihiga sa diretso. Kung kulang ka sa kaibigan, nakatakda kang makumpleto. Walang hanggang kadiliman, nakala mong payapa. Hindi naman to sa pilitan. Yung isip mo malaya, tila sa pila na ay paggitgitan, nasingitan at nalapa. Dalaban ng kagipitan yung mga kwento mong paawa. Gaano ba katotoo yung pagbanal-banalan mong asta?
Sa mga suntok na nabuo, puta puro ka amba. Utu-utu ka, Ginoo, at wala ka ng salba, kaya pala may biyak ka sa noo. Laglaga ng barya. Okay. Okay. May bara si Mot sa round 1 na nagpupustahan na lang sila kung magchuchoke ka o hindi. Pero since narinig ko nung narinig ko yung round 1 ni Sayad, hindi ko in-expect na magi-stutter, magi-stumble or magkakaroon ng dapa sa performance or magkakaroon ng choke si Sayad, no? Kasi round 1 niya sobrang alam mo yun, masasabi mo na well prepared, well practiced talaga eh. Pero kaya nawala sa isip ko yung baka mag-choke si Sayad or baka mag-slip ups or mag-stumble si Sayad. Hindi ko naisip yun. Pero pagpasok ng round 2, ayun na yung stutter na madalas na nangyayari kay Sayad. Tapos sumakto pa na may linya si Mot na pinagpupustahan na lang sila kung magchuchoke o hindi. So doon pa lang, 'di ba? So not sure kung para sa akin kasi effective 'yun, no? Naging effective na may linya si Mot sa first round na gano'n. Tapos nangyari sa round 2, 'di ba? So ngayon bumaba yung energy talaga ng round 1 ng round 2 ni Sayad. From round 1 na ganun ka-solid, biglang round 2 masyadong naging dragging, no? Yun lang yung masasabi ko. Walang effective line si Sayad dito against Mot. At siguro yung sinusubukan ko lang sa Mot, yung pamatay sa ipis ba yun? Okay yun, pero hindi siya ganun ka-solid unlike dun sa mga haymaker niya dun sa round 1, di ba? So yun. Nag-choke din, di ba? Nagkakalat na lang din talaga, lagi-lagi. Yung mga salita mo, naghati-hati. Sobrang hina ng rounds mo. Bago yung rounds ko, wala nang sumigaw ng bawi. Bawi! Okay naman yung mga nauna mong linya. Kaso lang tumamlay ka. Tang-ina, lumaylay na. Ayun naman, nag-antay pa. Sinadya ko ring mag-fake stutter para naman pumantay ka. Ibang klase mga termino niya hanep. Yan nga daw kanyang asset. Magaling sa paggamit ng salita, pero para rin sa salita nagawa niya magpagamit. Sabi mo kay Invictus, siya yung utu-uto na nagpauto sa utu-utong nag-utos. Ba't parang sa'yo pumeklat? Nung laban nila ni Sak Maestro, di ba may eksena tong dinekwat? Para makapuntos lang yung guro, biglang dumulo to, and guess what? Ganda ng pagkakagamit. Matatawag nga na asset, palit ulong nagpa-set up. Tang-ina! Isang hardcore at rockista na nagkaisa. Halatang naisip yung ideya na magka-jamming sila. Pinagtulungan sa duelo yung Patrick Besara, binigyan ng linyang panghuli, di sinulatan ka ng maestro parang pisara. Talagang ginamitan ng puti. Mga palong makata, alam na yung panata. Baliw-baliwan na anyo sa gamot na hasa. Bali-balik ta rin man ang tanong, ang sagot ay tama. May sayad ba to? O sa bato may daya? Shit! Bago nyo airplay, may isa talagang letra dito, mama. O sablay yung tahe. Kala nyo madali? Kung kay Salome Salvi na lang ako makipagbaliktaran. Wag na, hindi yun yung solve sa mali. Habang ito solve sa amat. Gago, kilala nyo ba yun? Salome Salvi. Ewan ko sa inyo. Bahala na kayo doon. Kung kilala nyo o hindi, bahala na kayo. Pero walang dinurato. Kala nyo madali? Ang sagot ay tama. May sayad ba to? O sa bato may daya? Galing nun. Bago nyo airplay, may isa talagang letra dito, mama. O sablay yung tahe. Kala nyo madali? Kung kay Salome Salvi na lang ako makipagbaliktaran. Wag na, hindi yun yung solve sa mali. Habang ito solve sa amat, pero walang dinuratong maganda. Init ulo pa umasta.
Walang bars tapos galit, ganyan pagpalubat na. Kilala kita, hoy, alam ko kulay mo aber. Sa mahina na apoy na may asul tsaka kahel. Humahardcore ka pa, boy, todo brutal, pumarakter. Kakagamit yan ng foil, kaya metal kung pumapel. Pero sa uprising, iniirog. Dun sa incheck siya humihimod. Si Enigma tinututer, todo sip-sip sa binibilog. Ano, Mr. Agos ng tuyong ilog? Di ka na uuhaw? Agos ng tuyong ilog? Hindi pa ba pumukaw? Talagang matutuyo yung ilog pag yung bangka mo tumutunaw. Paraphernalia bars. May nalalaman ka pang walang kuryente yung barena. Hindi ko gets masyadong, hindi ko alam kung ano yun. Hindi ko alam. Ilog pag yung bangka mo tumutunaw. Paraphernalia bars. May nalalaman ka pang walang kuryente yung barena, ang umiikot ay ikaw. O sakto yan sa storyline. Huwag kayong ma-horrify. Yung walang kuryente yung barena, ang umiikot ay ikaw. Linya yun ni Sayad kay Tuweng nung Ahon 12. Yan. Na-review na natin yun eh. Alam ko na-review na natin yun. May nalalaman ka pang walang kuryente yung barena, ang umiikot ay ikaw. O sakto yan sa storyline. Huwag kayong ma-horrify. Ganyan talaga mga bata kung ano-ano minomodify. Yan ba pagyayabang moral? Na sa disenyo ng iba, ikaw ang nag-udyok. E pumalpak ka nga sa lance na nagpakitang masubok. Nasa finals na rin yung patat ang masakit pa sa loob. Lahat yan di mo matanggap kapag hirap ka lumunok. Kaya ano, may pitik ka ba sa utak? Sige, porte mo na yan. Bilang dating tulak, aminado ka naman. Alam mo yung kalakaran, pinipitik lang talaga kapag konti yung laman. Okay. Kung si Sayad, bumaba yung energy, nag-choke, nagkaroon ng stutter, ayun lang yung masasabi ko sa round 2 ni Sayad. So, I'll give it 7. Nag-choke, bumaba yung punch, haymakers count eh. So, 7 para kay Sayad. Then, round 2, so, I'm expecting kay Mot na magiging kasing lakas ng round 2 ni Mot yung round 1 niya. Pero, anong nangyari, bumaba din yung haymakers count, no? Or punches count. Hindi masyadong maganda para sa akin. Hindi masyadong naging maganda yung execution. Hindi naging masyadong maayos yung mga haymaker, yung mga punchline. Hindi ganun ka-effective. Yun na lang yung pinakamadali. Yun na lang yung pinaka-simpleng term para i-describe to. Hindi naging ganun kadali. O hindi naging ganun ka-effective yung round 2 ni Mot dito. So, hindi ito yung ina-expect ko na Mot dahil alam ko pagbabalik niya. So, I'm expecting malakas eh. No? Pero, gaya nga nung sabi ni Mot sa pre-battle interview, sabi niya, susubukan niya makuha ulit yung crowd kasi ang tagal nga niyang nawala. So, feeling ko kinakabahan niya yung crowd dito and medyo, di ko alam, pero natutulugan may mga parts, may mga verses si Mot na natutulugan. So, hindi ganun kalakas yung round 2 ni Mot compare sa round 1 na sobrang solid nun. So, bibigay ko pa rin naman yung round 2 kay Mot, pero dikit, no? 8-7, no? 9-9 sa round 1, itatabla ko yung round 1. Pero pagdating sa round 2, bibigay ko yun kay Mot sa score na 8-7. 1 point lang naman yung ahead. So, 16-17 in favor of Mot. Round 3. Bakit masyado kang iyakin? Ganyan ka ba tumodo? Para ba mapatahan, kailangan na bigyan ka ng lobo? Sige, baliktarin mo yung pantig tapos sumigaw ka ng saklolo! Hindi, walang tataga sa'yo. Bakit masyado ka nervyoso? At nagbukahan yung balat, naglitawan yung karne, nagsisirit yung dugo, ang mga pangloob niya na parte. Ay baliktad pala lahat, kaya pala ang bumanat may sumpong, tamang tumatae sa bibig at kumakain sa tumbong. Na siyang uri ng problemang di na para malutas. Nasa, wisyo ka ba iho o masyado kang gubas? Tsansa,
mong makahigit, sige ipilit mo ungas, asa. Yan yung mga letrang inumit mo nung binaliktad mo yung Tomas. Ang tumatak sa'yo yung estilo, hindi naman yung sinasabi, kaya paramihan ng ambag, di na para pang atake. Umaaraw, gumagabi, oo, lahat bumabalanse yung mga binabaliktad mo, kusang bumabalik sa dati. Kaya yung pamamayagpag mo dapat nangaatang maputol ng ganap makausbong yaong mga bagong sibol. Sa asalubong na daguntong sinumang magtangkang tumutol, tong umisang taon na barasang taon din nabuburol. Sa kanyang isip, ano to? Isang taon na bara, sa mga hindi pa nakakaalam nun, laban ni Nimot kay Onyx yun. Panoorin nyo yun. Maganda yun. Isang taon na bara. Lupit nun. Daguntong sinumang magtangkang tumutol, tong umisang taon na barasang taon din nabuburol. Sa kanyang isip, ano to? Nagkamali siya ng tansya. Anak ka ng putang ina mo. Puro ka amba. Wala ka ng chance sa Ginoo. Wala ka ng salba, kaya pala may biyak siya sa noo. Laglaga ng barya. Lagayan ng abuloy nitong baliktaran magtaray. Kung susumahin, ibubuod. Ano bang naging lagay? Nag-unat siya mag-isa tapos naingganyong sumabay? Hindi. Nagsulat, nagkabisa, nag-ensayo, namatay! Ano, biglang nasunog na yung papel mong pinalapad? Pabalbal o popormalin? Sige, simulan na tong ibabad. Mahal ba yung ticket o nasulit yung binayad? A pricing ilustrado, kami nga pala si Sayad. Hindi ko alam kung ano i-comment ko sa round 3 ni Sayad. Nagantay ako no? Pinakamalakas na round, ito na lang, pinakamalakas na round ni Sayad yung round 1. That was his strongest round and sobrang pulido, sobrang solid, sobrang dikit talaga nun. I mean, sobrang dik-dik talaga ng mga linya against Mot. Pero round 2 and 3 parang nagparehas na lang ng enerhiya yun. So, yun lang. Round 3 nawala ng effectivity or nawala ng effectiveness yung mga lines ni Sayad against Mot. Yun. Gusto ko sana mag-rebat pa para sa mga linya mong hinatid. Kaso sobrang hina lahat, wala akong mabalik. Di ba kilalang galit to sa komedya? Sa di malaman na motibo? Pero madalas maaktuhan sa video. Yung tawa niya bukang-buka kapag may joke na nasulido. Oh, galit ka nga ba sa komedya dahil salungat sa iyong estilo? O galit ka dahil sa komedya natuklasan namin yung sungki mo? Kitang-kita yung sungki mo, lalo na pag sumisigaw. At di naman sa hater. Pero parang ad sa flip-top video, lumilitaw pag may haymaker. Kaya pala proud na proud sa kanya si Ari, kahit sa ngiti lang daanin. Tang ina, may sayad tayo sa flip-top, panis siyang pangil sa pangil. Tingnan mo kinagat, tinalakay ko lang sungki mo, lost thread na daw yung utak. Ayan, lumabas nga yung tornilyo. Den. Seryoso, saludo kay Sayad. Batch 1, hanggang ngayon nandito pa. Habang ako pumahinga, ito palag pa rin kahit edad pang tito na. Kaso ang insultong di mo napansin, yung mga tao kumbinsido na uubos na daw yung magagaling sa panahong aktibo ka. Ako bihira lang bumatil, pero mga taong yan excited. Ito naging uprising lang, kala mo sino nang entitled. Stilong one-dimensional, weirdo, galawan mo, retarded. Di ba alagad ka ng batas pues sumunod ka sa retirement? Kasi out of shape ka na sa game kahit itanong mo pa sa judges. Wala kang makukuhang edge kung kalaban mo well-rounded. Habang ito, Oops. Wala kang makukuhang edge kung ang kalaban mo well-rounded. So, pasensya na kay Mot. Pero sa dami ng battle na sa dami ng battle na na-review ko dito sa channel natin, parang narinig ko na yung linya na ganun, no? Feeling ko sa FRBL ko narinig yun. FRBL, hindi ko alam not sure, pero parang
unang pumasok sa isip ko, parang sa FRBL ko yun narinig. Di ko alam kung sa 1 Up 2 or sa 1 Up 3. Doon lang sa dalawa, 1 Up 2 or 1 Up 3. Di ko alam kung kay Dave Denver ko ba narinig or kay Lord Manuel. Yun. Kung hindi man, basta sa 1 Up tournament ko siya napanood or napakinggan yung ganong linya. So, ayun. May narinig ko lang yun. Hindi na, parang hindi siya ganun ka... Nagulat nga ako, narinig ko kay Mot no? Kasi, syempre, na-expect ko na mga bagong angulo, mga bagong linya. Pero, hindi ko naman sinasabi na ginaya ni Mot yun, pero narinig ko na yun sa iba. Wala akong sinasabi na ginaya or nagaya, ha? Hindi ko sinasabi na ginaya, no? Narinig ko lang sa ibang battle, okay? So, yun. Edge kung kalaban mo well-rounded. Habang ito, bukang bibig, may ginaw at may nginig, umaastang kilabot, bumabadboy na pilit, tanga hinihintay ka lang matapos, kakaumay marinig. Yung akala mo nginig ng takot, yun ay kuyakoy ng inip. Kaya bumalik ka sa normal, baka matodas ka dyan. Huwag kang piling immortal, pamatay oras ka lang. Kasi yung ulo nitong sintu-sinto, puro intrusive thoughts yung laman. Kung wala kang papakitang matino, huminto ka na dyan. Sa 25 nilaro, 13 yung binigong labanan. Pwes wala nang nakakalitong bilangan. Gagawin ko ng 14, total, 7-7 ka naman. Woo! At last, paumanhin sa ating batuhan. Tanggapin ng matutunang. Pagtapos ko, pagbukaing, hindi ka hayop sa galing, tsaka ka lang matatauhan, kaya buka! Higa! Maaliwalas yung latag. Payapa ang pagpanaw, isasaradong banayad. At ako yung batang hahakbang, pero aatras din yung lakad. Tsaka ako pagtatatadyakan para lang ipaalam na ang malas ng sayad. Round 14. To be honest, hindi ito yung Mot na, alam mo yun, sabi ko nga kanina sa inyo bago natin reviewin yung vid na to, yung battle na to, sabi ko, excited ako. No? Nung nakita ko pa lang to na out na sa YouTube, sobrang na-excite ako na gusto ko na siyang panoorin that time. Pero, unfortunately, nung napanood ko siya, hindi to yung ina-expect ko na Mot. Kumbaga, kung i-compare ko yung laban ni Mot dun sa laban niya sa Ahon 12, parang mas malakas pa yung Mot dun no? Mas malakas pa yung Mot dun sa Ahon 12 against Saito. Hindi ko sinasabi na dahil si Saito yung kalaban niya, no? Kaya nagmukha siya malakas dun, hindi. Yung verses, no? Yung verses, yung execution, ganun mas malakas, mas gusto ko yung performance ni Mot dun kay Saito. Yun, kulang. Nahulaan ako, no? Siguro dahil, alam mo yun, kung sa boxing, ang tawag doon, ring rust, no? Siguro ganun, may pagkalawang, warm up, no? Kasi may mas mabigat na battle na parating si Mot sa February. This coming February na yun, guys. Pangil sa pangil, 7 champs ang nandun, 7 Isabuhay champs ang nandun. Starting from 2013 Isabuhay Aklas, 14-15 Batas wala, 16 Luni wala, 17 Mot, 18 Sheyi, 19 Six Threat, 20 wala kasi sa MZ yun, 21 J Black, 22 Pistolero, 23 Invictus, no? So ayun, kabisado ko yung mga champs, 'di ba? So yun, tapos may Kumugan Season 2 champ, Zaki, may Poison 13 pa, may Lip Cramp pa, may Sak Maestro pa, fully loaded, no? Fully loaded. Pero going back, Mot dito kay Sayad, pasensya na. Lagi ko sinasabi sa inyo na si Mot ang pinaka-idolo ko sa battle rap. Siya yung, kung tatanungin nyo kung sino yung top 5 ko, siya talaga ang top 1 ko, si Mot. Pero dahil nga ayoko maging bias sa battle, sa review natin, although idol na idol ko si Mot sa battle rap, pero hindi ako nasatisfied sa performance niya dito. Yung round 2 and 3 para sa akin same ng approach. Round 1 din yung pinakamalakas niya. So yung round 1 nila parehas, ayun yung pinakamalakas nilang round. So tinabla ko yon. May konting dapa lang talaga si Mot dun sa round 1 Pero yung round 1 para sa akin tabla yon. Pero round 2 and 3 ni Sayad, dragging na, starter na. Then yung round 2 and 3 naman ni Mot,
medyo nagkulang para sa akin, nagkulang sa mga haymakers kasi kilala ko si Mot, alam ko kung paano lumaro si Mot, alam ko kung paano lumetra si Mot, alam ko kung paano sumuntok ang isang Mot. So medyo nakulangan lang ako sa mga haymaker na hinanda niya dito sa rounds 2 and 3. So bitin, no? Bitin. And sana sa matira mayaman, sa pangalis hindi tayo mabitin sa laban niya. And kasi alam niyo naman kung sino yung unang kalaban ni Mot, 'di ba? Si J Black na isa buhay 2021 champ. So ayun, 988, 25 points para kay Mot. Si Syed naman 977. So I think that is 23. So 25 to 23, round 1 tabla, round 2 and 3 kay Mot. So ayun. Syed versus Mot. Mag-iis pang beses para sa kanilang pareho. So hindi naman pala call out yung 6th threat, no? Ang sinasabi lang niya doon na umatras yung Tipsy D at 6th threat, diba? So hindi yun call out para sa akin. And isa pa, muntik na nga, no? Totoo palang muntik na matalo si Mot dito. Then sa mga hindi nakakaalam, parehas kami ng birthday ni Mot, no? July 29. Kaedad ko rin yan si Mot, no? July 29, 1997 yan eh. Birthday ni Mot yan. Magka-birthday kami. At ang boto ng urado, 5-0. Magigay para kay Mot. Gusto ko lang shoutouts magiging ako kay PG, kay Swiswi, love you all. Sa Mikli brand, Mick and Shield clothing shop, silipin nyo na rin, panalo ka sa album, kakalabas lang yan. Crown Manila, Black Manila, Road Fades and Braids sa lahat ng tropang area, mga tropang West, sa mga Albo dyan, sa Santo Niño, sa mga tropang Abida, Pace to Gasma, sa Baraboys, JG Auto Works, kaya sa Thailand, Nisco PH at sa California. Salamat. Mot Syed, binoto ko. First round, pinakamalakas na round sa buong battle. Sobrang lakas na ng round day ni Syed. Yung record na angle, yung image after round 1, parang si Mot yung naghahabol. Kaso yung round 2 ni Syed hindi masyadong malinis. Tsaka mas effective naman yung kay Mot. So binigay ko round 2 kay Mot. And round 3 kay Hiblag, binigay ko kay Mot. So yun, binigay ko kay Mot yung battle. So yun, round 2 and 3. Round 2 and 3, Mot, diba? So parehas kami doon. Round 1 yung pinaka-pukpukan nilang laban. Ay ano, banggaan sana. Kaso nabago bigla yung vibe nung nakalimot si Tomas. Kaya binigay ko yung kay Syed dahil mas marami rin siyang mga... Ganda nung cup ni Lip. Lip, baka naman. Na ano doon, na linya. At sa round 2, sayang yun, napakagandang momentum yun nung inangat niya yung 13-0. Angat niya yan. Diba? Parang kailangan na lang nung kasunod na malakas na rounds eh. Kaso doon naman nagka-problema si Syed. At doon, sa round 2 naman, doon bumawi si Mot hanggang sa round 3. Kaya kitang-kita naman kay Mot, mas lumamang siya sa mga suntok talaga. At sa performance naman, medyo may kalat lang pero solid pa rin. Yo, Frus, lakas ng laban, binoto si Mot. Round 1, sa punchline count, Mot talaga para sa akin. Pero pwede ko siya ibigay kay Syed dahil sa choke nga. Tapos round 2, Mot, mabibigay ko kay Mot. Round 3, binigay ko na rin kay Mot. Kaya, round 1, binigay ko kay Syed. Strongest round niya. Closest round is round 2. Nagka-problema si Mot sa round 1, sa round 2 naman nagka-problema. Sayang din yung momentum nga na gawa ni Syed nung round 1 kasi sobrang lakas nung observational freestyle din. Round 3 para sa kanya yung strongest ni Mot. So 2 rounds to 1, Mot. Okay. First round binigay ko kay Syed, second round kay Mot, and deciding round kay Mot. So sobrang solid ng laban. Nagkatalo lang talaga sa palinisan ng round. Mot. So ayun, no, parehas naman ng kung ano yung kung ano yung inobserve kung ano yung na-observe natin sa battle, ayun din naman yung na-observe ng mga live judges. Pero ang nangyari lang, parang most of the judges binigay yung round 1 kay Syed, no. Ako kasi tinabla ko yun. So ayun, convincing naman na binigay nila yung round 1 kay Syed kasi
para sa akin, yun talaga yung pinakamalakas na round ni Sayad pero props pa rin naman sa ginawang performance ni Moth dun sa round 1 kasi para sa akin yung first half niya is solid and naging dragging lang sa second half dapat dun sa naghang. Hindi ko pa sure kung sinadya niya yung hang na yun or kasama sa performance kasi yung hang nga hang. So di ko alam kung nilalaro niya ba yung hang na yun sa kung paano siya nagpe-perform, diba? So not sure, kaya para sa akin ayun yung take ko, no? Para sa akin yun yung take ko, pero ayun, kung anong na-observe natin ayun din naman yung na-observe ng mga judges, so I think panalo tayo doon. So, ayun, pasensya na kung nasingit natin yung battle na to. Gustong-gusto ko talaga yung battle na to. Pasensya nyo na. Pero, bawi ako. Yung 3 battles sa pangil, tuloy-tuloy na natin yun. Pero, tas may mga ano na naman, no? May mga commercials na naman. No? Pero, tignan natin. Pero, gusto ko na rin matapos yung 3 battles sa PSP para move na tayo sa mga gusto ko na mapanood talaga. No? So, ayun. Kita-kits tayo sa next na review. Mga kumag. Peace out.